이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 39장 25절로 29절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos ngayon sa Aklat ng Ezekiel chapter 39, verse 25 to 29. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 그러므로 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 내가 이제 내 거룩한 이름을 위하여 열심을 내어 야곱의 사로잡힌 자들 돌아오게 하며 이스라엘 온 족속에게 사랑을 베풀지라. Ang kahihiyang sinapit nila at ang kanilang kataksilan sa akin ay malilimutan na rin nila kapag sila'y payapa ng nanirahan sa sarili nilang lupain at wala nang liligalig sa kanila. 내가 그들을 만민 중에서 돌아오게 하고 적국 중에서 모아내어 많은 민족이 보는 데에서 그들로 말미암아 나의 거룩함을 나타낼 때라. Sa gayon, makikilala ng Israel na ako si Yahweh na kanilang Diyos, sapagat itinapon ko sila sa lahat ng panig ng daigdig, at pagkatapos ay muling tinipon sa sarili nilang lupain. Titipunin ko silang lahat at walang matitira isa man sa ibang bansa. 내가 다시는 내 얼굴을 그들에게 가리지 아니하리니 이는 내가 내 영을 이스라엘 족속에게 쏟았음이라. 주 여호와의 말씀이니라. 아멘. Amen. 최후 승리의 약속이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon, tatanggapin natin ang mensahe may pamagat, ang pangako ng sukdulang katagumpayan. 우리 각 사람의 인생은 각 시대별로, 지역별로 이제 정해진 곳에 태어나서 살게 되어 있어요. Sa bawat panahon at lugar na itinakda ng Diyos ay pinanganak tayo at nabubuhay tayo. 그래서 어느 시대, 어느 곳에 어떤 가정에서 태어나 살더라도 인생의 목적은 구원받는 것입니다. Sa anumang klase ng panahon, lugar o pamilya kay sinilang, isa lang ang layunin ng buhay, ito ay ang maligtas ka. 근데 이 메시지를 듣는 여러분은 이제 천에 하나, 만에 하나 일단 구원받았어요. Tayo nga na nakinig ng mensahe na ito ay nagsitanggap na ng kaligtasan. 그러면 이제 그리스도 중심으로 그리스도의 사람으로 사는 것입니다. Kaya namumuhay tayo na nakasentro na tauhan na ni Kristo. 그리스도의 사람은 일단 그리스도의 군사라고 말씀하세요. Ang tauhan na ni Kristo ay matatawag na sundalo na ni Kristo. 근데 군사의 일을 해야지. 군대인데 이 군대 생활 안 하고 밖에서 내 마음대로 산다. 그러면 그건 이제 탈영병이요. 일단 응답을 못 받는 거예요. At kung ikaw isang sundalo, dapat nagampanan mo yung tungkulin mo. Kung hindi, ay hindi ka makakatanggap ng kasagutan. 그러면 군인으로서 내가 부름받은 부대는 내가 속한 지역에 이제 이 교회 중심으로 그 부대 중심으로 사는 거죠. At namumuhay ka bilang sundalo na may kinabibilang kang kampo o kinabibilang simbahan. 그러면 각 지역별로 바야타스는 바야타스의 여정이 있고 저 딸락은 딸락의 여정이 있고 만다에는 만다의 여정이 있는 거예요. At may kanya-kanya itong mga kinabibilang lugar. Kung ikaw ay taga-Payatas, Payatas yung kapo mo. Kung sa Tarlac naman, Tarlac. Kung sa Mandaue, Mandaue. 근데 만다에 살면서 계속 미국 워싱턴의 여정을 따라가려고 맨날 TV나 보고 이제 워싱턴을 그리고 살면요. 그건 응답을 못 받아요. Pero kung ikaw ay dinilaga doon sa Mandaue, ngunit ang sinusundan mo naman ay yung pinanonood mo na ang direksyon ay patungo sa Amerika, sa Washington, hindi ka makakatanggap ng sagot na ayon sa iyo. 아니 바야타스 살면서요. 바야타스 여정을 가야지 마카티의 여정을 가려고 하면 되겠습니까? At kung ikaw ay nakadestino ka sa Payatas, dapat ba na ang pansin mo ay nandun sa takbo ng nasa Makati? 내 말은 무슨 말이냐면 어느 곳에서 여러분이 주님께 쓰임 받더라도 그리스도의 군사로서 최후 승리가 약속되어 있다고 말이야. Ibig natin sabihin dito, nasa ang lugar ka man naroroon bilang sundalo ka ng Panginoon ay itinakda na sa iyong katagumpayan sa lugar na yon. 오늘 이제 39장을 보는데요. 에스겔 39장은 38장에 이어서 고개 심판에 대한 메시지의 이제 다섯 번째 단락, 여섯 번째 단락이 계속 이어집니다. Ngayon tayo na sa chapter 39 at kasunod dito ng chapter 38 na siyang ikalimang bahagi ng mensahe patungkol sa paghatol sa Gog. 하나님의 목적은요, 대적들의 궁극적이고도 완전한 멸망입니다.
Ang pinakalayunin ng Diyos ay ganap na lipulin yung kanilang mga kaaway. 그래서 지옥 형벌을 선고하셨고 지옥을 만들어 놓으신 거예요. Kaya nga andun na inihanda ng Diyos ang impyerno. 근데 오늘 본문에요. 이 완전한 멸망을 묘사하는 표현들이요. 흥미롭게 말씀되어지고 있어요. Yan, ganun din naman yung pagpapahayag dito, pagsasalarawan ganap na paglipol o pagkawasak ang naisin. 물론 그때 당시 바벨론에 포로되어 간 이스라엘을 향해서 지금 하시는 말씀이니까 그들이 잘 알아들을 수 있도록 하시는 말씀이에요. Dahil ito ay mensahe na ibinigay noon sa mga taga-Israel na nasa pagkabihag, sa paraang nauunawaan nila ibinahagi ito. 근데 이 말씀은 그들뿐만 아니라 오늘 우리에게도 주시는 말씀이에요. At hindi lang ito mensahe para sa kanila noon, ito rin ay para sa atin ngayon. 그러면 이제 그들이 잘 이해할 수 있도록요. 포획된 갑옷과 무기들이 이스라엘에게 7년간이나 땔감을 제공할 것이라고 말씀하시잖아요. At kaya nga malino na sinasabi dito na pagkaganap ng mga bagay ay yung gagawing panggatong yung makapal na gamit pandigma, pananggalang, panapalaso, punyal at sibat. 물론 성경에 나오는 7년 7이라는 숫자는 완전수를 의미합니다. Na sapat ito sa loob ng 7 taon nilang magagamit na panggatong. Ito ay perpektong numero. Ang 적들이 7. 학살당한 이 학살의 규모가 너무 커서 죽은 자들을 장사 지낸 데만 7개월이 걸릴 것이라고 말씀하십니다. At sinasabi din dito na napakalaki ng bilang ng kanilang mga mapapatay na at mga masasamsam din nila na gugugulin nila yung 7 buwan para ilibing lahat ng mga nangamatay. 그러면 이런 일은 하나님께서 말한 바로 그날 곧 장래 어느 때에 있게 될 것이라는 거예요. At sinabi rin mangyayari ito dun sa tinakdang lugar at araw na sinabi ng Diyos. 이걸 뭐 언제라고 미리 이야기하려고 하고 말세에 되어질 일들을 갖고 자기들만 크게 깨달은 것처럼 말하는 이런 세대주의자들도 경계해야 될 필요가 있어요. At may pangailangan din na makita natin ito sa pananaw sa mga huling panahon sa kasalukuyan natin. 그러면서 마지막 단락인 25절로 29절에 보면요. 종말론적인 환상에서 현재로 이제 장면이 전환됩니다. Sa huling bahagi sa verse 25 to 29, makita natin na nagbago yung nilalaman nito patungkol dun sa pangitain sa mga huling panahon sa kasalukuyan. 최후 승리는 일일이 될 것인즉 현재는 이렇게 살라는 거예요. Na sa salitang sinabi na ngayon, ito ay hula na sa darating na panahon. 이제라는 말로서 이제 에스겔 선지자는요. 바벨론의 포로로 살아가는 백성들에게 지금 25절의 메시지를 선포합니다. Yung verse 25, ito ay pinasabi ng Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel sa mga taga-Israel. 이들은요. 과연 자기들이 고국으로 돌아갈 수 있을 것인가를 고민하고 있는 상황인데 그들에게 주시는 하나님의 대답은요. 이스라엘의 미래가 하나님의 약속 안에서 안전하다. 이걸 말씀하세요. Na sinabi ngayon sa mga bihag na iyon. At ang sagot ng Diyos sa mga taong ito ay ang kanilang mga alalahanin na paano sila makababalik sa kanilang dating lupain. 그래서 내가 가난한 지역에 있다고 그래서 낙심할 이유가 없어요. Kung sila taga-Kanaan, hindi sila dapat na mawala ng pag-asa. 하나님이 나를 보호하시고 인도하시는데 하나님 안에 있기만 하면 되는 거예요. Dahil ang Diyos ang gagabay, siya magpoprotekta sa'yo, dapat ka lang manatili sa loob niya. 그게 사모놀이지요. Yun yung 3 days. 그러면 첫 번째로요. 하나님의 지구 운행 목적은요. 그래요. 구원사역이에요. At una sa lahat, yung pinaka-layunin ng Diyos sa mundo, ito yung pagliligtas. 이 하나님의 구원사역을 방해하는 적그리스도의 세력들은 완전한 멸망을 받게 돼 있어요. At nakatakda na sa ganap na pagkasira, yung mga antikristo na umahadlang sa gawain ng pagliligtas. 그 완전한 멸망의 모습이 오늘 본문 9절로 16절에 잘 나오잖아요. Malinaw ito nakasaad sa mga talatang 9 hanggang 16. 그 좀 잘 이해하라고요. 포획된 갑옷과 무기들만도 너희가 이스라엘에게 7년간 땔감을 제공할 것이다. 그렇게 말씀을 하세요. Sinabi nga doon na magiging panggatong
na sapat sa loob ng 7 taon yung mga armas ng kanilang mga kaaway. 아마 유브라데강, 티그리스강 이제 그 운하를 내는 그 작업에 동원된 사람들이기 때문에요. 지금 이제 밥해 먹을 때 땔감 같은 게 많이 부족했겠죠. At maaring sa kanilang pagluto na kanilang makakain ay noon sila ay kinukulang doon sa kanilang mga panggatong. 그래서 하나님이요, 이해하기 쉽도록 너희 대적들이 망할 때 그들에게부터 받은 이 포획된 갑옷과 무기들만도 너희들이 7년간 땔감을 제공할 것이다. 이렇게 말씀하신 거예요. Na napapalibutan sila ng ibang mga ilog doon. At kaya, para mas madali nilang maintindihan, sa loob ng 7 taon, yung mga armas na masasamsam nila sa mga kaaway nila, 7 taon sapat na magamit nilang panggatong. 얼마나 대적들을 철저히 완전하게 멸하셨든지 죽은 자들을 장사 지내는 데만 7개월이 걸린다고 말씀하셨어요. At gaano karami yung mga mapapatay nila na aabot ng may 7 buwan bago nila mailibing lahat ng ito. 그럼 그 일은 언제 있냐? 하나님께서 말씀하신 그날, 바로 장래 그 어느 때 하나님의 시간표 속에 있게 될 거예요. At kailan magaganap ang mga ito sa itinakdang lugar at araw ng Diyos magaganap sa inaharap. 그러면서 17절로 24절 우리가 안 읽었지만 그거 보면요. 그 시체들을 장사 지내는 기간이 길기 때문에 썩은 고기를 먹는 새들이 포식하게 될 것이라고 말씀하세요. At hindi man natin binasa sa mga talatang 17 hanggang 24, sinasaad doon na yung maahabang panahon, yung gugugulin nila sa paglilibing ng mga bangkay, na halos yung mga ibon, kinakain na yung mga nabubulok na laman nito. 쉽게 말하면 하나님은 이렇게 내 백성인 너희의 대적들은 내가 완전하게 이렇게 멸할 것이다. 걱정 말하는 거예요. At sa ganitong paraan, ang naisabihin ng Diyos, ganap na lilipulin niya yung mga kaaway ng kanyang bayan, kaya't huwag sila mag-alala. 그러면서 이제 이스라엘은, 오늘 영적 이스라엘은 저와 여러분은 곡과 열국을 심판하시는 하나님을 보고서 하나님의 존재와 능력을 실감하게 될 것이라고 말씀하세요. Kaya din sa atin ngayon na spiritual na Israel, pinaunawa ng Diyos na siya ay nariyan at ang kapangyarihan niya ay mahayag sa atin at hahatulan niya ang Gog. 그러면서 이제 이 주변의 모든 이 열국들은요, 하나님이 이스라엘을 심판해 오셨던 이유가 그래서 이스라엘을 택한 백성이지만 이렇게 이 혼을 내시고 심판하셨구나 이렇게 이해하게 될 것이라고 말씀하세요. Ito naman nakapalibot na bansa, lahat ng mga ito ay malalaman ng katotohanan tungkol sa Diyos at maintindihan nila yung dahilan bakit hinatulan ng Diyos ang Israel. 그러면서 오늘 우리가 읽었던 이 마지막 단락인 25절로 29절은요. 적그리스도의 세력의 완전 멸망에 대한 애언에서 현재 포로된 백성들에게 현재 우리에게 이제 장면이 전환되어 우리에게 지금 말씀하시는 거예요. Dito naman sa huling bahagi, yung mga binasa nating talata sa verse 25 to 29 ay tungkol sa propesiya ng ganap na pagkawasak ng mga puwersa ng Antikristo na bibihag sa mga tao sa kasalukuyan. 이 말씀이 오늘 우리에게도 주시는 말씀이시기 때문에 우리가 특별히 그 25절, 29절을 이제 봉독한 거예요. Salitang ginamit na ngayon, ito rin ay mensahe para sa atin sa mga talatang 25 hanggang 20. 거기에 보면요, 이제라는 말이 나오는데 이 에스겔 선지자는 바벨론의 포로로 살아가는 백성들에게 당면한 현실에 대한 메시지를 25절에 선포합니다. At si Propeta Ezekiel nga, pinahayag niya salitang ngayon bilang mensahe dun sa mga kasalukuyang nasa pagkabihag sa Babylonia. 내가 과연 이 포로 생활에서 이 고국으로 돌아갈 수 있을 것이냐? 내가 과연 이 가난에서 벗어날 수 있을 것이냐? 지금 묶여있는 것에 고민하는 백성에게 주시는 하나님의 대답이에요. Ito yung naging sagot ng Diyos sa mga tao na nag-aalala kung makauwi pa ba sila sa dating lupain nila o matutupad ba yung pangako ng Diyos para sa kinabukasan ng Israel. 그 어떤 상황에도 속지 마라. 너희의 미래는 나 하나님의 약속 안에서 안전하다 그 말입니다. At ang ibig sabihin nito ay sa anumang sitwasyon, huwag kayong mag-alala dahil ang kinabukasan nyo ay ligtas na sa loob ng pangako ng Diyos. 두 번째로 하나님은 온 이스라엘에게, 온 하나님의 자녀된 저와 여러분에게 사랑을 약속하세요.
Ikalawa, ang pangako ng Diyos para sa Israel at para sa atin ay ang kanyang pag-ibig. 하나님께서는 당신의 거룩한 이름을 위하여 내시는 이 열심으로 이스라엘을, 저와 여러분을 사랑하시겠다고 지금 말씀하시는 거예요. Sinasabi na ang Diyos ay ibigin, mamahalin ng Israel ng masigasig na pagpapakita ng kanyang banal na pangalan. 물론 이제 23절, 24절에 보면 물론 너희가 언약 붙들지 못하고 한참 우상 따라 나갈 때 하나님의 얼굴이 너희를 향해서 가리셨다는 것을 지금 말씀을 하세요. Pagkamat sa verse 23 to 24, sinabi ng Diyos na noon, tumalikod kayo sa akin at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, kung kaya't itinago ko ang aking mukha sa inyo. 하지만 29절에요. 다시는 내 얼굴을 너희에게 가리지 아니하리라 약속하십니다. Ngunit ngayon ay pinangangako niya sa kanila sa talatang 29 na hindi niya na sila tatalikuran. 이 약속이 예수 그리스도를 통해서 이루어졌어요. At ang pangako na ito ay natupad sa pamamagitan ni Hesus Kristo. 이 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하여 내 안에 천국 보좌의 망대가 서버렸어요. Kung tinanggap natin bilang Panginoon tagapagligtas si Hesus Kristo, ang makalangit at trono ng Diyos, ang partisan na ito ay natatag na sa atin. 그 나를 통해 성삼위 하나님의 역사가 성령 하나님을 통해 충만함으로 이루어지는 약속이 응답으로 와버렸어요. At sa kapangyarihan ng Diyos sa tatlo nitong persona, ito ay darating bilang kasagutan sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. 이 사람 과거 자기 백성을 향하여 진노를 쏟으셨더니 하나님께서요 이제 하나님의 성령을 쏟아 부어주실 것을 약속하십니다. At ang Diyos na nagsabing ibubuhos niya ang galit niya sa mga tao sa nakaraan, yun sa pangako niya ngayon, ang banal na Espiritu ang ibubuhos niya sa kanila. 여러분 이 약속하신 대로 하나님이 그리스도로 성육신하셔서 십자가의 대속 죽으심과 부활하심과 보혜사 성령으로 함께 하실 약속이 이루어져 버린 거예요. At ito yung pangako na ayon sa tipan ni Kristo na binigay ng Diyos na siya mismo ay nagkatawang tao, namatay sa krus, nabuhay na muli, at laging sumasa atin sa pamamagitan ng ating mga aliw na banal na Espiritu. 그래서 그 포로로 가 있는 이스라엘은요, 이 약속을 붙들고 포로 생활 중에 회당 운동을 통해서 종교 개혁을 이루라는 거예요. Kaya sa pagkabihag man, pinanghawakan ng mga tao itong tipan na ito, pangako ng Diyos. Kaya ginawa nila yung synagogue movement at ginawa yung religious reformation doon sa pagkabihag. 그랬더니 이런 일이 있을 수 있습니까? 역사에 이런 일이 없어요. 근데 고레스 왕의 칙령으로 온 이스라엘, 이제 이방 포로로 잡혀가 있던 모든 사람들요, 원대 복귀를 시키는 명령이 떨어진 거예요. At ito hindi pa nangyari sa kailanman sa kasaysayan na sa pamamagitan ng hari noon sa utos ito na si Cyrus ay andun na pinabalik silang muli sa kanilang bahay, pinatayong muli ang kanilang templo. 이 스룹바벨 총독을요, 통해서 성전 건축할 수 있는 모든 기자재를 공급하고 이제 성전에서 빼앗아온 모든 기물들을 전부 되돌려 준 거예요. Hindi lamang ito, lahat ng mga may mga kaalaman tungkol sa pagtatayo muli ng templo ay ibinigay sa kanila, maging ang mga kasangkapan noon na kinuha ibinalik. 이처럼요, 이 바벨론에서 이 우상 숭배하고 이랬던 이스라엘이요, 이제는 회당 운동을 통해서 오직 그리스도, 오직 세계복음화의 방향을 딱 맞출 수 있도록 이제는 종교에서 복음으로 개혁되어지는 것을 하나님이 가장 기뻐하세요. Kaya ito yung pinakakinalulugdan ng Diyos na noon itong mga tao na sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ngayon sa pamamagitan ng synagogue movement ay nabago. Naging sentro na sila kay Kristo at nagkaroon ng religious reformation. 여러분에게도 마찬가지예요. Ganun din sa atin ngayon. 지금 어디에 매여 있습니까? Saan ba tayo nakatali ngayon? 가난임이 문제입니까? 대인관계 갈등이 문제입니까? 질병이 문제입니까? 뭐가 문제입니까? Sa sakit ba? Sa relasyon ba natin sa ibang tao? Sa kailangan ba natin? 거기서 벗어날 수 있는 길을 하나님이 주셨어요. 진리를 알지니 주 예수 그리스도를 구주로 온전히 모시고 주님께 온전히 맡길지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Binigay na sa atin yung daan para lumaya tayo. Nalalaman yung katotohanan na magpapalaya sa inyo ang Panginoon Kristo. 그러면 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고 내가 하나님의 성전이 되고 그리스도의 군사가 되었으면 삶 오늘 붙들고 사는 거예요.
Kung tinanggap na natin pa yung Kristo at naging tauhan o sundalo na tayo ng Diyos, dapat na natin panghawakan yung 3 days. 이게 종교 개혁이에요. Ito yung religious reformation. 이 종교 개혁을 통해서 이스라엘이 이제 하나님의 백성으로서 그리스도의 군사로서 기본이 갖춰진 거예요. At ito yung pangunahin sa pagiging sundalo ni Kristo. 그러면 그들 중에 거하시는 하나님의 영광이 백성의 예배와 교제 속에서요 풍성하게 드러나게 돼 있어요. At sa mga Israelita, yung kaluwalhatian ng Diyos ay nanahan sa kanila at ito yung masagalan na ihayag sa kanilang pagsamba at sa kanilang pagsasama-sama. 그 영광을 에스겔 40장부터 48장을 통해서 보여주고 계세요. Makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa Kabalata 40 to 48 ng Aklat ng Ezekiel. 그러면 세 번째로요. 이제 그리스도의 군사된 저와 여러분은요. 곡의 존재에 대한 바른 이해를 해야 돼요. At ikatlo, ang simbahan ay dapat na may tamang pagkaunawa bakit nariyan ang Gog. 마귀와 악령들은 일단 주님 재림 오셔서 이 땅과 이게 불태워지기 전까지 이제 최후 심판까지 이 마귀와 악령들이 존재하며 속이고 도적질하고 멸망시키는 일을 해와요. Dapat mas mga espiritu ay patuloy na nandadaya, nagdanakaw, at naninira hanggang sa huling panahon na sila ay hatulan na ng Diyos. 그 시대마다 아담 때부터 그랬고 이 노아 때도 그랬고 아브라함 때도 그랬고 시대마다 교회의 가장 위협적인 존재가 마귀, 오늘 본문에 나온 곡이라고 볼 수 있어요. Sa panahon ni Adan, ni Noe, ni Abraham, hanggang ngayon patuloy na andun yung pagkilos ng Diablo at pandarayan nito, katulad na lamang ng Gog. 그런 오늘 본문을 통해서요. 궁극적인 하나님의 승리와 하나님 백성의 궁극적인 안전을 하나님이 보여주고 계시잖아요. Ngunit dito sa binasa natin ay ipinakita suktulan na katagumpayan at seguridad na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. 그를 이제 이해하기 쉽도록 비유적인 언어와 선지자적 이미지를 사용해서요. 이제 알아듣게 지금 말씀하신 거예요. At sa pananalita, parang pananalita na mauunawaan, ay sinabi nga itong layunin na to. 그래서 어느 시대나 하나님과 하나님의 백성들을 대적하는 이 인간적인 사단적인 이 반대 세력들은 존재한다는 사실을 명심하시길 바랍니다. Kaya pakatandaan natin sa bawat panahon, andun yung ginagamit ng mga puwersa ni Satanas sa mga tao para kanilang salungatin ng Diyos at ang tauhan ng Diyos. 그래서 우리를 그리스도의 군사로 부르신 거예요. Kaya tayo tinawag bilang mga sundalo ni Kristo. 그래서 그리스도의 이름으로 사는 권세를 주신 거예요. Kaya binigyan tayo ng kapangyarihan mamuhay sa pangalan ni Kristo. 이 권세는 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권세예요. Ito yung kapangyarihan na kaya mong tapakan anumang aso alakdan at talunin ng kapangyarihan ng kaaway. 그래서 이 상황 속에서 이제 이 마귀와 악령들에게 잡혀 있는 자들을 이제 이 마귀를 결박하고 그 자들을 그리스도께로 데려오는 일에 내가 쓰임 받는 거예요. Kaya tayo gagamitin ng Diyos para yung mga tao na to ay palayain sa gapos ni Satanas at ng masamang spirito at akayin kay Kristo. 이게 그리스도의 언약 붙들고 사모를 붙들고 승리하신 주님의 깃발을 이제 꽂아 나가는 이 복음 전도 운동이 우리의 일이에요. Ito yung gawain natin na makahawakan ng tipan ni Kristo at itatag natin yung matagumpay na bandera ng Panginoon, gawin yung gawain ng pag-eebanghelyo. 돈 벌어 먹고 살기 위해서 직장 생활하는 게 아니라 이 전도 운동을 위해서 직장 생활을 하는 거예요. Maging trabaho na mayroon ka ngayon, hindi lang para sa may kitain o ikabuhay ka, kundi para sa pag-eebanghelyo. 그럼 내게 맡겨진 그 직장에서도 요셉처럼 다윗처럼 최고의 일을 하는 거지요. Dahil sa trabaho pinagkatiwala sa'yo, katulad ni Joseph, katulad ni David, gawin mo yung pinakamakakaya mo. 이게 복음 운동이요 그리스도의 군사의 사역이에요. Ito yung gospel movement na tinatawag o ito yung gawain ng pagiging sundalo ni Kristo. 내가 나를 대적하고 내게 악하게 하는 이 사람들과 싸울 이유는 없어요. 그들은 하나님이 손보실 거예요. Walang dahilan na tayo makipaglaban
laban sa mga kaaway natin dahil ang Diyos ang siyang gaganti sa kanila. 이 원수 갚는 일은 하나님께 있고 우리는 그들에게 이 복음을 전하며 그들과 좋은 관계를 유지하는 게 우리의 일이에요. Ang gawain lang natin, pahig natin yung ebanghelyo at magkaroon ng mabuting relasyon sa mga tao, ang paghihiganti sa kaaway ay nasa kamay ng Diyos. 이 영적 전쟁은 하나님과 우리가 동력하에 하는 일이고 또 승리는 확실하게 정하여 주신 일이에요. Ang espiritual na pakikipaglaban, ito ay gawain na ang Diyos ang siyang gagawa at tiyak na tayo ay pagtatagumpay niya. 이게 바로 우리가 받은 이 망할 운명이 아니라 복된 운명으로 바뀌어진 거지요. At ito yung ating kahinatnan na hindi ikapapahama kundi tayo pagpapalain. 그래서 명심하세요. 예수 믿는 저와 여러분은요. 그리스도의 군사 되었고 하나님 안에서 영광을 누리며 승리하신 주님의 깃발을 들고 승리의 발걸음을 전진해 나가는 거예요. Kaya tayo nananampalataya bilang mga sundalo ni Kristo ay mararanasan ang kaluwalhatian ng Diyos at tayo nga ay lalakad na may katagumpayan dala ang bandera ng Panginoon. 그러면 그 영광의 여정이요. 에스겔 40장, 48장에요. 쫙 펼쳐져 나가요. At makikita natin sa chapter 40 to 48 ng Ezekiel yung maluwalhating paglalakbay na ito. 이건 아버지 하나님께서 주 예수 그리스도께서 우리에게 그리스도 안에서 보장하신 약속이에요. At ito nga yung pangako ng Diyos na ginarantiya niya sa atin kay Kristo. 이 약속 붙들고 이 약속 안에 거하는 자가 참으로 복된 인생인 것입니다. At yung mga taong nananampalataya sa pangako na to ay pananahanan ng pangako na ito at tunay na pagpapalaing. 그럼 오늘의 결론은요. 세상의 임금 마귀는요. 우상 종교와 세속화를 사용해요. At sa ating conclusion, ang hari na sa libutan na ito, ginagamit niya yung mga Diyos-Diyosan ng mga reliyon at sekularisasyon. 그래서 창세기 3장 사건 이후에 모든 각 사람은 나중심, 돈중심 상태에서 세속주의, 세큘러리즘으로 빠져버렸어요. At sa Genesis chapter 3 na pangyayari, bawat individual ay nasa kalagayan pag-isentro sa sarili, sa material na bagay, at sekularismo. 그 아버지 아담으로부터 이 복음을 받았음에도 불구하고 복음을 못 받은 이 가인의 모습이 바로 그 모습이에요. Ito yung naging kalagayan ni Cain na hindi natanggap yung tipan ng Diyos mula sa kanyang amang si Adan. 이게 계속 되어지다 보니까 인간의 욕망을 추구하는 물질주의, 외형주의, 현세주의 이런 것들이요. 애녹성을 쌓고 거기에 쾌락주의가 들어와서 여러 아내들을 거느리고 이런 일들이 벌어지는 거예요. At dito, ang naging resulta, yung materialismo, at yung mga panlabas lamang makamundo ng mga bagay na hinahabol ng tao yung pansarili niyang kagustuhan o kalayawan, at nagtatayo siya ng sariling lungsod katulad ng lungsod ni Enoch sa Torre ng Babel at lahat ng klase ng relihiyon. 그럼 그들은 나중심, 세상중심, 쾌락중심으로 살면서요. 이제는 이 교회 오더라도 종교 생활을 하고 높은 성을 쌓고 바벨탑을 쌓으면서 이제 아주 멋지게 군림하고 있어요. Kaya kahit na nagsisimba ka, kung andun pa rin yung pag-isentro mo sa sarili, sa pera o material na mga bagay, ikaw pa rin ay relihiyoso matatawag, nagtatayo ka pa rin ng sarili mong tore o mga pader. 세속주의는요, 고고하게 보이는 이 종교성과 도덕적인 모습으로요, 사람들을 장악하고 있습니다. Ang sekularismo ay nagkukunwari ito na parang ito'y relihiyon at ito'y nagtatatag ng moral ng tao, ngunit binibihag nito ang mga tao. 얼른 보기는 멋있게 보이고요. 이야, 저 높은 건물 각 방마다 임대료만 계산해도요, 한 달에 뭐 몇십억이 나오겠는데 뭐 이런 어마어마함을 자랑해요. Halimbawa na lamang kung meron kang napakataas na building o condominium, no, ilan yung mga umuupa sa iyo doon at kaaning kinikita mo kada buwan, kapag mataas ka ngayon sa sarili mong lakas. 이 교회 다니는 사람도요, 그거 부러워하는 사람들이 많아요. Maraming ganitong klase ng tao maging sa mga nagsisimba. 여러분, 거기에 묶여버리면요, 일단 예배 못 드리지요. 나에 묶인 상태에서 돈에 묶이지 뭐 여러 가지 꽁꽁꽁꽁 묶여요. Pag
tayo ay nagpatuloy dito, hindi tayo magtatagumpay sa pagsamba natin, o mas matatali tayo na matatali sa marami pang mga bagay, lahat lang sa atin. 그들의 기본은요, 내가 나의 주인이요. 그리고 내가 스스로 하나님의 언약, 선악과를 따먹으며 하나님께 반역하는 인본주의로 살아요. Pinakapangunahin dito, ikaw yung Panginoon ng buhay mo, at ginagawa mo yung humanismo na para maging katulad ka ng Diyos, kakain ka ng bunga ng kalaman na mabuti at masama. 그러면서요, 문명이 엄청 발달하잖아요. 편안한 삶을 추구하잖아요. 이게 인생의 목적이 되어버렸어요. Kaya ngayon, sa panahon natin, yung parang layunin ng buhay ng mga tao ay mas umunlad sila, yung sibilisasyon, at mas maging komportable yung buhay. 물론 과학 문명을 발전시키는 자체가 나쁜 것은 아니에요. At di naman masama na patuloy na umunlad yung sibilisasyon. 여러분, 인터넷이 발달되고 이렇게 이 유튜브를 이용할 수 있고 하다 보니까 나는 이제 한국에서 메시지 하는데 여러분은 필리핀에서 이렇게 편하게 서로 미팅을 하면서 메시지를 받고 있잖아요. Diba sa pag-unlad din ng internet ay nakakapag meet tayo ngayon online, nakapagbigay na mensahe mula sa Korea at kayo naman nasa Pilipinas. 그러나 창조주시요 만유의 주가 되시는 하나님을 향한 이 집중과 예배가 없는 문명 발전은요, 바벨탑과 같아요. Ngunit anumang pagsamba o anumang pag-unlad na wala ang Panginoon, ang malilikhang Diyos, ito ay katulad lang ng Tore ng Babel. 멋지고 편안하고 이제 이 빠르게 보이지만 결국은 세상 임금 마귀에게 꽁꽁 묶여서 끌려가는 거예요. At napaka-rangyang tingnan, napaka-komportable, ngunit sa huli ay igagapos nito yung mga tao at ilalayo. 그래서 그리 끌려갈 바에는 차라리 가난한 게 더 낫다는 거예요. Kaya sa halip na mahulog ka sa mga ito, mas mainam pa na nandoon ka sa kahirapan. 그래서 하나님도 육신의 삶을 그리스도로 성육신하여 오셔서 가난한 지역에서 사셨고 가난한 지역에서 제자들을 부르신 거예요. Maging ang Panginoon Kristo sa pagsimula ng kanyang ministeryo, tinawag yung mga alagad, ito ay nandoon sa mahirap na lugar. 세상의 욕망과 욕심에 사로잡혀 지옥 형벌을 선고받아버린 모든 각 사람에게 약속된 구원의 길은요, 오직 하나예요. 주 예수 그리스도 붙들어야 돼요. At sa bawat individual na bihag sila ng kanilang mga naisin o sa kasakiman sa mundo na ito, sila ay nakatakda sa kaparusahan ng impyerno at tanging pangako ng kaligtasan ay si Jesucristo para sa kanila. 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고 주님을 따라 걸어갈 때만이 우리는 노예의 삶이 아닌 하나님의 자녀된 삶이요 그리스도의 군사된 삶을 살아가는 거예요. Sa pagtanggap lamang natin sa Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin na tayo ay makakalakad sa buhay na ito bilang anak ng Diyos at bilang sundalo ni Kristo. 그것이 바로 간단하게 사몬을 붙들고 사는 것입니다. At malayo sa pagkaalipin, ito yung simpleng buhay na may paghawak sa 3 days. 하나님께서는 당신의 열심으로 우리로 포로된 삶에서 끌어내실 것이고 우리로 참 평안을 주시겠다고 약속하셨어요. Pinangako ng Diyos na sa kasigasigan niya ay papalayain niya tayo sa pagkabihag at bibigyan ng tunay na kapayapaan. 그리고 무엇보다 당신의 얼굴을 가리지 않겠다고 하셨는데 우리 안에 거하시며 성령의 충만함을 약속하셨어요. At higit sa lahat, pinangako niya, hindi niya tayo tatalikuran, ngunit ang banal na Espiritu ng Diyos ay mananahan sa atin, sasamahan tayo. 이를 위해서 우리에게 항상 이 말씀을 주시고 우리의 기도에 귀를 기울이시며 응답하시는 거예요. At pupunuin tayo. Pinangako niya rin, laging ibibigay niya ang salita niya sa atin, papakinggan ang ating panalangin at sasagutin ng mga to. 내가 사몬을 붙드는 자체가 하나님께 내 이 관심을 고정시키는 거요. 하나님은 나를 성령의 충만함으로 돌보시고 지켜보시겠다는 거예요. At sa pagkakong sa 3 days, ito yung pagtuon ng pansin mo sa Diyos at ang Panginoon naman ay gagabayan, pupunuin ka ng banal na Espiritu. 그래서 본문의 이 마무리인 29절은요. 우리의 요절로 택했는데 하나님의 열심을 통해 우리에게 주시는 가장 큰 축복이요. 회복을 약속하세요.
Kaya nga yung pinaka-conclusion natin at key verse natin sa verse 29, ito ay nangangako ng dakilang pagpapala at pagpapanumbalik na ibibigay sa atin ng kasigasigan ng Diyos. 우리 안에 우리의 모든 삶에 하나님의 성령께서 충만히 역사하신다는 거예요. Ang banal na spirito ng Diyos ay mananahan at kikilos sa atin. Pupunuin tayo. 여러분 성령 충만한 약속은요. 하나님의 영, 즉 성삼위 하나님의 전부를 나를 위해 주사 성전 삼으시고 충만하게 주관하시겠다는 거예요. At itong ang pangako ng kapuspas ng banal na spirito na ibibigay sa atin sa Diyos sa tatatata persona ay ibinigay yung kabuuan nito sa atin na naging templo ng Diyos. 우리는 이 축복을 그래요. 바야따스에서 누리고 몰라베에서 누리고 저 달락에서 누리고 그러는 거예요. Nasa Payatas ka man, Mulabe o Tarlac, mararanasan mo yung pagpapala na to. 근데 내 삶의 여정을 몰라베에 줬는데 맨날 말라까낭이나 그리워하고 아이고 내가 말라까낭이 있으면 큰일을 할 텐데 그런 소리 마세요. 내게 주신 이 현장이 하나님이 내게 주신 축복의 현장이에요. Ano ko yung journey mo ay nandoon sa Mulabe at ang lagi mo namang iniisip ay sa Malacanang, mas malawakan yung magagawa ko doon sa Malacanang. Hindi, andun yung natatayang pagpapalatan ng Diyos kung saan nandoon ka. 만세 전에 우리를 향한 하나님의 사랑과 열심이요. 오늘 우리 속에 성취되어 이루어져 있는 것이 바로 오늘 저와 여러분이에요. At tayo, yung nagiging katuparan na kasigasigan at ang pag-ibig ng Diyos na isa sa katuparan niya ngayon sa atin. 오늘도 우리 안에 계신 성령님을 통해서 그리스도의 군사로 살아가며 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Nagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa ay bilang mga sundalo ni Kristo, magiging matagumpay kayo sa pamagitan ng banal na spirito na nasa inyo ngayon. 기도하십시다. Lalangin tayo. 아버지 하나님, 최후의 승리를 약속해 주심을 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po sa sukdulang katagumpayan na pinangako niyo sa amin. 거기에 이르러 나아가는 우리의 여정을 축복하심을 감사합니다. Salamat sa pagpapala mo sa aming mga paglalakbay. 최후 승리를 보장받은 자답게 하나님과 함께 멋진 삶을 각자에게 부여된 그 지역에서 누릴 수 있도록 축복하옵소서. At pagpalaan niyo po kami, dakilang garantiya ng mga pangako may maranasan namin sa kada lugar kung saan kami tinalagan ninyo. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.